Yan. Buhay na yan. Kaso wala pang link, hindi pa siya iilaw yung pon 1 kasi wala pang link. Ito yun, pon 1. Tapos link 1, 2, 3, 4, pon 1, 2, 3, 4 yung may square na guhit sa number. Alam ko kung kita sa camera. So ito na. Ganyan na ang hitsura. Galing ng pon module. Tapos dito sa ODF. Okay. So kunyari naputol. 2 km deployment, isang rolyo naputol. Hindi mo alam kung saan. So, syempre, wag mong tanggalin dito. Ang recommended talaga, wag mong tanggalin dito sa pon module ng OLT. Dito mo tatanggalin. Yan. Welcome back sa ating channel. This is Happy Hunt TV. So, ating vlog today is about ito yung sleeve na gagamitin sa pag-splice ng fiber. Maliit na sleeve. So, blow to blow. Tanggalin muna natin. Kasi excuse me, may ubo ako konti. Kasi naka color coded. Blue to blue, tapos orange to orange, green to green, brown to brown. Siguro ganyan natin lagay. Pasok na natin. So mag-splice tayo ngayon ng ODF 24 core. Ayan, kita nyo naman siguro kita. Ayan, the 24 core ODF or optical distribution frame. Yun yung ng ODF. So wag nyong kalimutan, lagyan nyo muna ng sleeve yung makapal. Yung makapal kasi ito kasi fiber core. Ano kung kita sa camera? Blue yan. Galing yan sa ating 12 core dito sa ilalim. Ayan hindi kita. Papakita ko. So ayan, galing yan dito sa ating 12 core. Ito yung buffer tube, single buffer tube kasi 12 core lang naman. Ito yung laman nya, ganyan lang kaliit. Tapos ito naman galing ng coupler, kasi coupler din to parang din to parang yung sa FIC, yung sa IC connector, mga couplers nilagay lang sa frame. So ito yung blue. Ayan. Ayan yung blue. Galing yan dito. Itong nilagyan natin ng shout out naman, Signal Fire baka naman. So yan, ilalagay natin yung shrinkable tube o tawag dito, basta pang heating tube yan. Shrinkable tube yung alam ko sa tawag dyan yung maliit, meron kasing malaki yung pang drop wire. Yan. Okay, so Signal Fire baka naman. So ito maliit. So tingnan nyo. Sabay-sabay nating matutunan. So dito ipapakita ko talaga actual kung paano mag-splice ng ODF. So yan. Okay. Tapos siyempre alcohol. Hindi natin nakuha yung alcohol pa. Kailangan to ng alcohol. Yan. Medyo madumi na yung aking yan, lagay muna natin dyan. Tapos dalawang klase yung pagbabalat nito. Pagkatapos balatan itong blue,
na galing sa coupler ay babalatan pa siya ng ito. Yan. Tapos himasa ng alcohol. Tsaka ito. Tawag dito yung cleaver. Dito sa pagki-cleave kailangan lang tansya. Tapos dapat may ano kayo, may lagayan ng ito, yung nagkuha ko ng karton. Dito ko ilalagay yung kinating na fiber, yung mismong glass. Tapos kunin lang, ilagay dito sa fusion. Yan ko kung kita yung fusion. Baba natin yung camera para makita ninyo. Yan. So kita siguro. So lagay. Alam niyo naman kung paano mag-fuse. So sa mga hindi pa alam, meron tayong tutorial about dyan. Tapos ito namang core, kailangan lang natin itong himasin. Ang tawag sa Tagalog, yung alisin yung ano ba? Hasain. Iwan. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag doon. Basta kayo nang bahala. Tapos dyan lang, lagay lang ninyo. Bawal ang kurog ang kamot dito. So kailangan hindi kayo pasmado. Pag pasmado, ay wala tayo dyan. Patay tayo dyan. Okay. So makikita nyo naman kung paano. Iusog natin konti kasi ayaw magpang-abot. Sarado natin. Hihigupin to. Yan. Yun. Sana mag-zero. Okay. So, ayan. Hawakan nyo muna ito. Tapos, ganyan. Buksan. Tapos, buksan yung heater. Nandito yung heater sa taas. So, ganyanin nyo lang. Ayan. So, i-heating pa yan. Tapos, sarado nyo para walang alikabok na dadapok. So, sa pag-splice pala ng 24 core, kailangan nyo ng ng kuan ODF, kailangan nyo ng ito, sleeve. Nakita ko kanina. Ito yung kailangan pala. So, maliliit lang siya. Ayan o. Kailangan nyo nito para hindi magka-problema. Kasi pag meron akong nakita sa vlog, excuse me, hindi niya nilagyan ng tube. Pinasok niya diretso agad sa yung UTP cable na balat ng UTP cable. Balat nito. Ayan ko, makikita nyo. Ito. Siguro makikita nyo. Ito. Balat nito. Tinanggal niya to. Tapos nilagay yung itong mga core dyan sa ilalim. At walang tube. Yun. Pabalik-balik. High loss. Tapos ito na yung mangyayari. Diba? Ganyan na siya. Yan. So, may tube siya. Palamigin nyo lang. Tayhop-tayhopin nyo lang. Ihip-ihipin pala, tayhop-tayhopin. Tayhop kasi sa Bisaya. At, titingnan natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano. So, yan, lagay muna natin dyan. Kunin natin yung OTDR. Ito, kinuha ko yung takip. Kuha tayo ng patch cord. Siyempre, ito yung OTDR natin. Mini OTDR lang to. Kasi hindi natin afford yung mga malalaking OTDR. So, salpakan natin.
Ang nilagay ko na wire nito o yung 12 core ay hanggang doon lang sa kabilang server room. So mga 20 meters lang. I-try natin. Ayan. So ilagay natin sa 5 OTDR tapos set natin ng 500 meters. Okay. Tapos okay. Check natin. Yan. Nakita niya. Titingnan natin kung so 24 meters. Siguro makikita nyo 24 meters ang itong 12 core 24 meters lang to kasi nasa kabilang server lang to. Yung kabilang server room ay hindi aircon. Nilipat ko dito sa aircon na room para talaga safe ang ating mga Microtech at OLT. Sa mga hindi pa alam yung OLT, yan pala OLT. Optical Line Terminal. So dyan natin ilalagay lahat na yan. Ayan. May rack na. Nakapag-set up na ako ng ganyan, yung ATS. So I will show you the ATS para na rin buo. Isang buo na lang vlog natin. Okay, so tatanggalin ko ito yung kuryente. Naka-SPD to, DC, AC SPD, tapos 20 amperes, 63 amperes na ETS, tapos galing ng solar, tapos ito yung AC SPD, at ito yung out. Tatanggalin ko yung Sebeco, solar yung gagana. Tingnan natin kung gaano siya ka-bilis. Oh. So, ito nakasaksak to. Titingnan nyo kung kukurap ba. Ibababa ko dito yung Sebeco. Tingnan nyo kung kukurap ba. Wala. Hindi siya kukurap. Kasi napakalupit itong ETS na to. Kumbaga real time, walang delay. As in 0.000. Dati may vlog ako na nag-testing kami pagkatapos mag-install ng solar sa Dumaguete, 0.0027. Tapos tinest ko talaga sa stopwatch, wala talaga siyang delay. 0 as in 0.00. Kasi dito nakasaksak yung dalawa eh. Itong server na Microtech RB1100 EHX4 yung Dude Edition. Tapos ito yung OLT natin na bago. Iba yung nasa loob ng server room na OLT. Bago to for the other deployment. Dito na natin ibubuo lahat. So ito ang napakaganda ng ETS na to. Ayan o, nakasaksak, walang daya yan. Ayan o, dalawa. Ito pa isa. Dito sa Microtech at sa ito sa Microtech, ito sa OLT. Tingnan nyo. Lupit. Ang napakaganda dyan kasi dire-diretso. Tara, tuloy tayo. Pinakita ko lang yan, pinasilip ko lang sa inyo kung paano siya gagana. Pero ang main talaga natin na dito. Ligpit ko muna yung TDR. Nalaglag. Ligpit ko muna yung OTDR para safety. So ayan, kita nyo 24 meters. Oh, tamang-tama, 20 meters lang to. Sinukat namin pero napakalupit. 24 meters yung kanyang sinabi. So ganyan kalupit ang TDR. So dito lang yan, lalagay lang natin yan dyan TDR. Kasi pagka fuse natin sa orange, kasi tapos na tayo sa blue. Tapos na tayo sa blue. Titingnan natin. Ito, tapos na tayo sa blue. So orange muna tayo. Ipakita ko muna ang lagyan mo natin to sa gilid. Ipakita ko muna ang wag nating mabilisan. Ipakita ko muna yung pagligpit sa ating ODF.
So ganyan lang. Medyo matagal-tagal lang to kasi pero wag nating madaliin. Hindi naman sa kung kanino to eh, atin lang naman to. So gawin natin ng may tiyaga. Okay, kita nyo naman kung paano. Ayan, iligpit lang sa taas. Sa pinakauna, dapat color coding talaga tayo. So pag blue yan. Nauna talaga yan, blue. Diba? So ganyan, paikot. Ito naman, lalagyan lang natin dito. Ano, ipapakita ko to sa inyo mamaya pag natapos na yung isang ito. Yan. Ganyan talaga. Kailangan lang ng tiyaga kasi nagtanggal ako ng kuko. Kalimutan ko mag-splice pala ako. Maganda mag-splice may kuko. Yung may ano ba? Yung may mahaba kayong kuko ba? Hindi bagong nail cutter. Ganyan lang. So ayan. Yun. So okay. So papakita ko yung blue. Ayan. Ganyan yung pagka lagay. Ayan yung tube. Yan yung shrinkable tube kanina. Tapos ito yung fiber core. So dito. Baliktaran siya. Para hindi to mayupi ito. Tapos diretso na siya dyan. Nilagyan natin ng abang na cable tie para pagkatapos ng 24 core, maipasok na natin lahat yung 24 core dyan. Pati itong galing sa mga coupler. Dire-diretso na. Ilak na lang natin ang cable tie. Ito nilakan ko na. Naglock na ako ng cable tie sa buffer tube. Kaya nalock na to. Tatanggalin ko lang to. Gugupitin ko na lang. So kunting kaalaman. Paano ba to gagana? So ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano gagana. Nandito na nga rin tayo. So ito pagkatapos na nitong na fuse. Siyempre may takip to. No matter what, kung ilang distance ang endpoint nito. Yung sa atin, sample natin, kasi doon nga lang naman sa kabilang server, kaya ang ginawa ko, 24 meters lang. Nagputo lang ako ng 24 meters sa 12 core. Tapos, paano ba ito gagana? Pero kung sa inyo ay malayo ang deployment, unlimited, ano to, basta yung SFP module ng OLT ay depende sa klase. May 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers, 20 kilometers. Alam ko ang pinakamalayo ngayon 30 kilometers eh. Correct me if I'm wrong kung merong above pa ng 30 kilometers or 20 kilometers. Basta ang alam ko 20 kilometers deployment ito, isang module. Tapos magiging meron kang single shot na naman na fiber core mula dito sa server at yun na naman ang i-uplink mo dito. Ito din SFP module din to, uplink to. So basta pagka ubos ng 20 km nito, pagka dating panibagong OLT na naman, dito na naman ang uplink. Tapos mag splice na naman ODF, panibagong ODF, dito na naman ilalagay sa mga module. 4 pon lang to, may 16 pon, 4 pon, 8 pon, 16 pon. Maraming klase, pero ito lang yung afford natin. Dito na naman uplink, tapos panibago na naman splicing ODF, dito na naman papasok. At ngayon, paano siya gagana? Ito na yung pinaka ano, kasi pagka splice nito, maraming nagtataka kung pag naputol, saan ba daw mag OOTDR? Siyempre dito, ang sagot dito. Hugutin nyo lang to. Ito galing ng OLT, kasi pag dito kayo laging naguhugot, nagagasgas to eh sa ilalim ng module. Mahal pa naman ang module. So kaysa dito,
may screw naman to, tanggalin mo lang yung screw dyan at yun na, pwede ka na magpalit ng ito, coupler. So paano nga ba gagana? So from OLT, tanggalin nyo lang yung takip kasi may mga takip to eh. Ayan, ito yung module natin. So ilagay nyo lang, siyempre UPC kasi blue, ganyan lang. Tapos yung kabilang dulo dito nyo ilagay sa ODF. Yan, buhay na yan. Kaso wala pang link, hindi pa siya iilaw yung pun 1 kasi wala pang link. Ito yun, pun 1. Tapos link 1, 2, 3, 4, pun 1, 2, 3, 4 yung may square na guhit sa number. Alam ko kung kita sa camera. So ito na, ganyan na ang hitsura. Galing ng pun module, tapos dito sa ODF. Okay, so kunyari naputol, 2 km deployment, isang rolyo naputol, hindi mo alam kung saan. So siyempre wag mong tanggalin dito. Ang recommended talaga, wag mong tanggalin dito sa pun module ng OLT. Dito mo tatanggalin. Yan. Tapos maglagay ka ng panibagong patch cord. Yung ginawa ko kanina sa OTDR, pinakita ko, lagay ka ng panibagong patch cord ganito, UPC. Kaso wala akong patch cord na panibago nandun sa loob ng ng aking cabinet. Kunyari na lang, assuming, so tanggalin ko muna dito sa sa module. Assuming lang ha. So panibagong patch cord to. Lagay mo dyan kung saan siya naputol, kung saan siyang port. Kung port 1 sinaksak mo yung 2 km na blue, o dito kasi may blue din naman dito sa 13 to 24. Parehas ang kulay from port 1 to 12. From port 13 to port 24, parehas din ang kulay, magkaparehas dito sa 1 to 12. So blue, orange, green, brown, slate, white, tapos pula, red, tapos black, yellow, iwan ko anong kulay to, violet, tapos pink, sky blue, parang ganun. Hindi ko alam yung coding na dyan kasi maliit ang deployment lang naman tayo. So ganun lang ang flow nito, kung paano siya gagana from OLT to ODF. Kasi from Microtech Ether 1 hanggang Ether 13, pili lang kayo kung saan nyo ilalagay uplink. GE5, GE6, GE7, GE8. So ito yung uplink nya, mamimili lang kayo sa apat na yan, pero isa lang yung gagana dyan. Yun lang. Tapos meron ka ng ODF na setup. Hindi ka na magsi-splice pa, puputulin pa to dun sa drop wire, tapos mag-i-splice, lalagyan ng connector, mag-OTDR. Hindi na. Pag naputol ito, pag may ODF, huhugutin mo lang to, lagyan ng patch cord, lagay sa OTDR, mag-reading ka doon, kita mo na, tapos ibalik mo lang yung link. Pagka nakita mo na yung putol, kung saan yung putol, ibalik mo lang yung link. Dito galing sa pun, tapos pag nakita doon sa putol, kunyari 1 kilometer na putol, doon re-readingan ninyo, mag-splice kayo ng ganitong patch cord din na putol, tapos i-fusion, tapos re-readingan kung may link ba. Kung 9 dBm module ito at tumagos yung 9 dBm, walang problema. Pag na-fuse, dinugtong nyo, gamitan ng enclosure, tapos good to go. Buhay na naman ang linya. So yun lang muna sa ngayon at magandang gabi sa ating lahat. Sana may natutunan kayo sa ating daily vlog or work vlog. Hindi nyo kami makikita halos araw-araw na may upload kasi busy tayo sa ating mga ginagawa sa buhay. Paminsan-minsan meron tayong upload. So for deep question, kung may tanong kayo, you can hit our inbox and Happy Ant TV Facebook page. Kasi nasa YouTube Happy Ant TV ito na channel. So bye bye for now. God bless everyone and have a nice day.